Sa buhay ng tao, akala ko noon pera lang ang mahalaga. Wala akong ibang iniisip noon kundi ang maahon ng sarili ko at ang kapatid ko sa mahirap na buhay namin. Ang gusto ko, dumating ang araw na hindi na namin kailangang magtrabaho. Doon ko unti-unting nakalimutan ang tunay na rason at halaga ng trabaho ko na gusto kong kalimutan. Mabuti na lang at isang aral ang itinuro ng kapatid ko sa akin para buksan ulit ang mata ko na unti-unti nang nabubulag ng pera. At handa akong ibahagi sa inyo ang kwentong yun ng buhay ko para mabuksan din ang mga mata nyo. Hukom, Your Honors, ako nga pala si Jackie at dito magsisimula ang kwento ko. Kanina pa tayo ikot ng ikot dito sa kakahuyan, Ate Jackie. Sigurado ka ba na dito mo nakita tumakbo yung tik-tik na yun? Oo nga, sigurado ako. Masyado nang malabo tong flashlight na dala natin. Wala na ako halos makita, oh. Iabot mo nga sa akin yung alak ko. Sige na. Ha? Alak na naman? Baka naman hindi ka na makauwi sa sobrang kalasingan yan. Kailangan ko yung alak na may ritual para mas lalong luminaw yung paningin ko sa gabi. Sige na, Buboy. Iabot mo na sa akin. Sige na. Ay, parang ginagawa mo na lang talagang dahilan yung alak na may ritual lang para makainom ka ng marami. Oh, eto yung bote. Ano ba naman yung sinasabi mo, Buboy? Alam mo naman na parte to ng trabaho eh. Hindi basta-basta alak lang ang iniinom ko. May ritual na alak to. Kita mo to? Oh, ayan oh. May nakababad pa na pangil ng aswang. Iba ang kulay nito dahil may lahok ito na inabo na balat ng gabunan. Kaya mas makakaasa ka na hindi ko lang to iniinom para lang malasing ako, no? Sige na, sige na. Hindi na ako lalaban pa sa'yo. Lagi ka namang may binibigay na dahilan sa akin, ate. Maglakad na lang ulit tayo. Maging alerto ka, ha? Kailangan nating mahanap ang tik-tik na yun. Dahil kung hindi, olats na naman tayo ngayong gabi. Teka, iinom lang ako, ha? Sarap! Gumuguhit sa lalamunan ko. Ate, hinay-hinay lang sa pag-inom. Baka naman hindi ka na makahuli ng aswang sa sobrang kalasingan mo niyan. Kahit na alak na may ritual yan, alak pa rin yan. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Yakang-yaka ko yan. Wala na halos talabang alak sa akin. Sus, namumula ka na nga eh, oh. Bakit kasi hindi ka rin uminom nitong alak na may ritual? Nang sa ganun, hati tayo sa kakayahan na nabibigay nito. Ayoko ng alak, ate. Alam mo naman yun eh. Ay, naku, bahala ka. Ha? Teka, narinig mo yun? Oo, ate. May narinig akong kaluskos sa bandaron. Buboy, maging alerto ka, ha? Mukhang nasa paligid lang natin siya, Ate Jackie. Oo, nararamdaman ko nga. Ilabas mo na yung mga pangontra mo. Oo, ate. Nakahanda na. Meron na ako ritong bawang at asin. Iabot mo na rin sa akin yung bolo na armas ko, ha? Ito, Please. ate, oh. Teka, bakit mo naman binubuksan yung bote ng alak? Iinom ka na naman? Kaiinom mo lang, ah. Kalma ka lang. Di ako iinom. Duduraan ko ng alak tong talim ng bolo ko. Para nang sa ganun, hindi agad gumaling ang sugat ng aswang kapag nasugatan ko siya. Kailangan ba talagang dumaan pa sa bibig mo, ha? Pwede mo naman buhusan na lang, ha? Bakit? Para mas astig. Ito naman. Bah! Yan! Okay, goods na! Ready to rumble na! Ayun, ate. Doon ang gagaling sa puno na inyong kaluskos. Mukhang pahihirapan pa tayo ng tik-tik na to, ah. Oh, ay ano nang gagawin natin, ate? Kailangan muna nating masiguro na nandun talaga siya. Ihahanda ko na bang asin ko? Sige, sige. Oh, Buboy, hagisan mo yung mataas na damo na yun, ha? Sige, ate. Eto na. Alerto ka, ha? Hahagis na ako ng asin. Ayos! Nandun nga siya! Ang galing mo, Buboy! Lapitan na natin, ate. Sige, sige, sige. Hoy! Tik-tik! Lumabas ka na dyan!
Huwag mo na kaming pahirapan pa. Oh, yun. Yun, Buboy. Ayun siya ate, gumagapang na siya. Paluin mo ng latigo. Bilis, bilis. Hindi ko masyadong makita ate, malabo yung mata ko eh. Naku, oo nga pala. Sige. Akin na yung latigo. Ito ate. Gagapang ka pa talaga, ha? Ano, ha? Makakalayo ka pa ba, ha? Oh, etong sayo. Sapol! Sa paa ate! Butit hindi na siya makakagapang pa sa atin. Halika na, lapitan na natin. Oh, mag-iingat ka, ha? Yung dila niya, papunta yan sa'yo. Ate, ingat! Ay, naku. Buti na lang nahigit mo ako, Buboy. Talagang aatake ka pa, ha? Hindi ka na nadala. Batuhan mo nga ng asin yan. Tutal, hindi na yan makakagapang. Pero hindi natin pwedeng batuhin siya ng asin habang nakalabas sa mahabang dila niya ate. Ano? Bakit naman? Baka masunog o madamage yung dila niya. Yung pa naman yung mapapakinabangan sa katawan niya. Base rito sa libro na hawak ko na binigay ni Boss Robin. Ah, yung dila pala niya ang kailangan nating kunin. Ganon, ha? Oo, ginagawang latigo kasi yun kapag natuyo. Yun ang nakasulat dito sa libro. O sige. Huwag na nating batuhin ng asin. Hey, ate yan! Gumagapang na naman siya. Ay, naku. Wala na talaga tong kadala-dala eh. Talagang pinipilit mo pa ako na saktan ka ng sobra, ha? Mapipilitan na akong ipako yung binti mo sa lupa. O, Buboy, hawakan mo tong latigo mo at itong bolo ko ang gagamitin ko, ha? Anong gagawin mo ate? Tutusukin ko ng talim ang binti niya hanggang bumaon sa lupa. Hindi naman yun yung parte na mahalaga, di ba? Mag-ingat ka sa dila niya ate ha. Siguraduhin mo lang na hindi mo masusugatan kahit konti. Oo, ako pa ba? Buboy naman, oh. Teka, tutungga muna ako ng alak, ha? Ay, nako naman. Oh, sige na, pagbigyan mo na ako. Sure ball, may kikitain na rin tayo ngayong gabi. Ay, nako. Bilisan mo nang kumilos ate. Medyo nakakalayo na sa paggapang yung tiktik. Ito na. Tutusukin ko na ang binti niya ng bolo. Ay naku, ikaw talagang tik-tik ka, ha? Pinahirapan mo pa kaming habulin ka. Nakakapagod ka pang gumapang. Alam mo namang wala ka ng takas sa akin, ha? Saglit lang, ha? Masasaktan ka lang ng konti dito. Ibabaon ko na tong bolo sa binti mo, ha? Grabe, ang lakas ng sigaw niya. Oo nga eh, nakakabingi. Lumapit ka na nga dito, abot mo sa akin yung sako. Dali na, Buboy. Oo ate, eto na. Ay nako, kahit ano pang ungol ang gawin mo, wala ka na magagawa. Ikaw naman kasi, pinuntirya mo pa talaga yung buntis na anak ni Aling Maria. Kasalanan mo rin naman eh. Alam mo mainit ka ngayon sa paningin ko dahil ilang gabi ka na naming minamanmanan. Talagang hindi ka man lang muna nagpahinga, no? Sugod ka pa rin ng sugod, ha? Buti na lang ate at tamang sinabi ko sa'yo na huwag tayong humiwalay sa bahay ni Aling Maria. Dahil tiyak na babalik-balikan ng tiktik na yan yung buntis na nakatira doon. Kaya nga eh. Laki talaga ng tiwala ako sa isip mo, Buboy. O siya, lumayo ka na muna at gigilitan ko na ng leeg tong tiktik na to. Dito mo na ba kakatayin yan ate? Oo, para dito na din natin sisilaban sa gubat yung tirang katawan niya. Para hindi na rin hassle na bubuhatin pa natin siya hanggang sa bahay. Alam mo na, may mga chismosa tayong kapitbahay. Sige, tatalian ko na yung dalawang kamay niya. Pati yung paa niya, baka pumiglas pa yan eh. Ay ate, pumapalag pa. Talaga naman oh. Dala mo ba yung anesthesia na binili natin sa veterinaryo? Oo ate. Sige, iabot mo sa akin at tuturukan ko na lang to. Puisit, mahal pa naman ang bili ko sa anesthesia na yun na pangkalabaw tapos gagamitin ko lang dito sa patpating tik-tik na to. Naku! Ito na ate, ito na. Siguruhin mo lang na mahal ang dila mo para mabawi ko ang pinambili ko sa anesthesia na to, ha? Kundi, uubusin ko talaga yung lahi niyong tik-tik kayo, ha? Ate, turukan mo na kaya. Huwag ka nang pumalag, ha? Yan. Ayos. Naturukan ko na siya. Ay, saglit lang at tatalab na rin yan. Lakas pa naman ng anesthesia ng pangkalabaw, di ba? Ayan na nga ate, nanghihina na siya. O sige, simulan na natin ang pangangatay. Kukunin ko ng dila niya.
Dahan-dahan lang ate ha. Konting sugat lang o gasgas, siguradong bababa ang halaga niyan. Oo na, ako nang bahala. Kahit nakainom ako, kapag alam kong pera ang katumbas nito, nagiging matino ang utak at kamay ko. Lang sablay to, buboy. May tiwala naman ako sa iyo ate. Sige na, simulan mo ng pangangatay. Ihanda mo yung plastic at sako na pagsisiridan natin itong dila ha. Okay, nakahanda natin. Teka, i-check mo nga muna ulit kung may iba pang mapakikinabangan sa katawan nitong tik-tik na to. Teka, itong kuko. O kaya itong buto niya ha. Wala na ate. Yung dila lang talaga ng tiktik ang mahalaga sa katawan niya. Ay, sana lang talaga malaki-laki ang halaga nito kapag binenta natin kay Boss Robin. Ang tagal-tagal ko nang di nakakahawak ng makapal-kapal na pera eh. Ate, ayos lang naman kahit konti. Ang mahalaga naman may kinita pa rin tayo. Pero ang gusto ko, malaki. Sige na, lumayo ka na muna at kakatayin ko na to nang makauwi na tayo. Okay, sige ate. Hindi na ako masyadong nagsayang pa ng oras. Sa kagustuhan ko talaga na makahawak ng pera, ay niyaya ko na agad kinabukasan ng kapatid ko na puntahan si Boss Robin para maibenta na sa kanya yung nakuha naming dila ng tiktik. Kilala si Boss Robin sa pagiging matandang antingero sa lugar namin. Marami siyang kaalaman tungkol sa mga aswang na ibinabahagi niya rin sa amin ni Buboy habang tumatanda kami. Matalik na kaibigan kasi siya ng namayapa naming mga magulang. Kaya't kilalang-kilala na rin namin siya. Boss Robin. Oh, Jackie, Buboy, kayo pala. Ano atin? Ang aga nyo naman yatang pumunta rito ah. Atat na kasi akong makahawak ng pera eh. Aba, mukhang may maganda tayong balita dyan ah. Hindi ko nga alam kung magandang balita pero eto, Boss Robin, eto. Oh, ano naman yan? Buksan nyo na lang, boss. Oh, sige, tingnan nga natin ha. Dila. Dila ng ano to? Manananggal? Dila ng tik-tik. Tik-tik! Aba, medyo maikli pa ito ah. Pero dila pa rin naman yan ng tik-tik, Boss Robin, ano ba? Oo nga, pero paano ko ba sasabihin ha? Kasi mukhang baguhang tiktik pa lang tong nahuli ninyo. Sa tingin ko, tiktik na binatilyo pa ito eh. Wala naman yatang problema dun, boss. Wala naman, Jackie. Kaso ang dila ng tiktik, pinapatuyo ko yan at ginagawa kong latigo. Nakasulat naman yun sa librong binigay ko sa inyo, hindi ba? Opo, nakasulat nga po yun, boss. Anong problema, boss? Siyempre, kapag papatuyuin ko pa yan, hiiksi pa yan kasi kulubot pa ang balat niyan eh. Kaya itong binibenta nyo sa akin ngayon halos isang dipa lang to eh. Kaya kapag natuyo ito, lalo pa itong iikli. Ang maganda sana yung lagpas isang dipa. Mga isang dipa at kalahati dapat. Ano ibig nyo sabihin? Hindi nyo yan bibilhin, boss? Jackie, hindi naman sa ganun. Siyempre pinaghirapan yung kunin to eh. Aba, oo naman. Ginamit ko pa dyan yung anesthesia na pangkalabaw na binili ko pa ng mahal sa veterinaryo eh. Ate, kumalma ka nga muna. Jackie, mabibili ko naman ito. Ang kaso, sa medyo mababang presyo lang. Ha? Mga magkano naman, Boss Robin? 3,000, Jackie. 3,000 lang? Hanep naman ng presyohan mo, Boss Robin. Aba, pinaghirapan din naman namin kunin yan. Dun sa hinayupak na tiktik na yon. Alam ko naman yun, Jackie. Ang kaso, hindi ko naman pwedeng presyohan ng malaki yan, lalo na kung hindi naman ganun kaganda ang kalidad. Binibili ko na nga lang to bilang pakonsuelo sa hirap ng pagkuha nito eh. Pero kung tutuusin, mababa pa talaga sa 3,000 dapat ang presyo nito. Ay, ano ba yan? Nakakainit naman ang ulo. Negosyo ay negosyo pa rin, Jackie. Alam naman ho namin yun, Boss Robin. Pagpasensyahan nyo na po si ate. Medyo mainit lang talagang ulo niya dahil napasobra siya ng inom ng alak. Isa pa yan. Mahal-mahal kaya ng alak na may ritual na binibenta mo. Tapos ang baba ng presyo ng mga parte ng aswang na binenta ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, Jackie, na kapag maganda ang kalidad ng ibinebenta mo, maganda ang presyohan. Tanda mo yung sinulit mo na buto ng amanlahig?
Nako, malaking binayad ko sa'yo dahil walang amanlayag dito sa lugar natin. Kaya matatawag kong rare yun. Siyempre, dumayo pa ako sa ibang lugar para lang makahanap nun eh. Yun na nga eh. Kaya kahit kapiraso lang na buto yun, malaki pa rin ang ibinayad ko sa'yo. Siyempre, kailangan ko rin namang bumili ng mga parte ng aswang na alam kong mapapakinabangan ko rin ng matagal. Baka kapag ginawa kong latig utong dinala mong dila ng tiktik ngayon, ilang hampas lang nito sa aswang mapuputol na rin agad. Hindi ko rin maibebenta ng maayos. Boss Robin, naintindihan ho namin. Ay buti naman at naiintindihan mo ko, Buboy. Ikaw talaga nagmana ng ugali ng nanay mo, ha? Habang itong ate Jackie mo, ay nako, sa ama nyo nagmana. Laging init ng ulo ang pinapahiral. Sana naman sa susunod, taasan nyo naman ang presyo, Boss Robin. Buhay rin naman namin ang tinataya namin sa tuwing nahuhuli ako ng makakatay na aswang, no? Basta maganda ang kalidad, hindi kita dadayain, ha? Yun naman ang maasahan mo. Gaya ng sinabi ko, negosyo ko rin ito. Hindi naman ako pwedeng maglabas ng pera na palugirin ako, di ba? Sige na, sige na. Akin na yung bayad dyan sa dila ng tiktik na yan. Akin na. Sigurado ka na bang ibebenta mo yun sa akin? Parang masama ang loob mo Ano pa bang magagawa ko? Ikaw lang naman ang binibentahan ko ng mga parte ng kinatay kong aswang eh. Buti sana kung may ibang antingero dito sa lugar. Meron naman, kaso nasa kabilang bayan pa. Pamasahe pa yun. Tsatsaga na lang ako sa inyo. Sige na. Akin na yung bayad, Boss Robin. Sige, teka ha. Eto, 3,000. Sa 2, 3. Siya nga pala, boss. May nababalitaan na ba kayong napadpad dito sa lugar natin na aswang na pwede naming hanapin o manmanan? Wala pa naman ako nababalitaan kamakailan. Nagtago na yata ang mga aswang dito sa baryo natin dahil kalat na ang pangalan mong lasinggerang mangangatay ng aswang. Ay, kung ganun, siguradong tutumal na naman yata ang kikitain kong pera. Di bakit hindi ka dumayo sa ibang lugar? Walang kasiguruhan yun eh. Gagastos ng malaking pamasahe, tapos wala rin naman palang mapapala. Ayoko maglabas ng pera sa bagay na walang kasiguruhan. Sayang lang. Sa bagay. Boss, bigyan nyo na rin ako ng isang bote ng alak na may ritual. Sige na. Bayaran mo. 500. Naku, nabawasan pa ng 500 tong 3,000 ko. Ang mahal-mahal naman ng alak nyo. Ano ba yan? Ay naku, Jackie. Itong alak naman na to ang nakakatulong sa'yo na makahuli ng aswang, di ba? Tama lang na paglaanan mo to ng pera. Investment yan, iha. Oo na nga, oo na. Ito na yung bayad. At heto na ang alak. Sa susunod kasi, huwag mong tutunggain ng malala. Yun nga akong sinasabi ko sa kanya, Boss Robin eh. Ikaw naman kasi, Jackie. Di ba ang sabi ko sa'yo, basta makalago ka lang ng ilang lagok, dadaloy na sa dugo mo yung alak. Kapag nangyari yun, pwede mo nang sugatan ng daliri mo at ipatak sa lupa yung dugo. Di magagamit mo na yun na pangtawag sa mga aswang. Hindi mo na kailangang laklakin. Dinudura ko rin naman sa bolo ko yung ibang alak para hindi gumaling agad ang sugat ng aswang. Sus, nagbibigay ka pa talaga ng dahilan natin. Makinig ka naman kasi sa akin at saka kay Boss Robin. Ay nako, ang bata-bata mo pa, Jackie, ha? Ingatan mo rin kahit papano ang sarili mo. Walang halaga ang sarili ko, lalo na kung mabubuhay rin naman akong walang pera. O siya, aalis na ho kami, Boss Robin. Buboy, hindi ka na, tara na. Boss Robin, salamat to ha, alis na ho kami. Siya, hihintayin kong pagbabalik ninyo, ha? Mag-iingat kayo palagi. Alam mo, Buboy, makahanap lang talaga ako ng ibang antingero. Hindi ko na sa kanya ibebenta lahat na makukuha ko sa pangangatay ng aswang. Ate naman, huwag mo nang sabihin yan. Para namang ibang tao pa sa atin si Boss Robin. Huwag mong kalimutan matalik na kaibigan pa rin siya ni nanay at tatay. Aba, aanhin naman natin ang pagiging matalik na magkaibigan nila ha, Buboy? Mapapakain ba tayo nun ng tama? Mahahainan ba tayo nun ng masasarap na pagkain sa mesa, ha? Ate, tama naman kasi yung sinabi ni Boss Robin. Negosyo pa rin niya ito, no? Sus! Halata naman binabarat na tayo. Uy, grabe. Hindi naman ganun si Boss Robin, no? Ay, ewan. Hanggat hindi niya tinataasan ng bayad sa atin, mainit ang dugo ko sa kanya. Teka,
dala mo ba yung mga gamit at pangontra mo? Oo ate, bakit? Tara, pumunta tayo sa may sementeryo. Anong gagawin natin dun? Susubukan nating maghanap doon ng sigbin. Malay mo, may maligaw na sigbin doon na kumakain ng mga bangkay, di ba? Ngayon talaga ate. Masyadong tirik na tirik ang araw ha. Oo, kailangan nating madagdagan tong pera na hawak natin. Hindi to sasapat sa atin ng 1 linggo. Kung yan ang gusto mo, sige na. Teka, tingnan mo nga muna dun sa libro na hawak mo kung ano mapapakinabangan natin dun kung sakali man. Sige, teka, kukunin ko lang sa bulsa ko yung maliit na libro ha. Sigbin. Ito, nahanap ko na. Oh, ano nakalagay? Kuko ate. Kuko? Lahat ng kuko? Hindi ate, yung pinakamalaki lang. Yung nakabuluktot na kuko ng hinlalaki. Ginagawang kwintas daw kasi yun eh. Yun lang? 2 kuko lang? Oo ate, Magkano naman yun? 500 ang isa. Ay, walang kwenta. Ang baba ng presyo. Ay, nakakainis. Baka sa ibang antingero, 1,000 isang kuko. Pero dyan kay Boss Robin, ako makang binabara talaga tayo ng matandang yun eh. Ate naman, hindi naman nga kasi ganun si Boss Robin. Ay naku, di ka na nga, tara na nga. Oh, saan na tayo niyan? Di sa sementeryo. Oh, akala ko ba hindi na tayo tutuloy? Sayang pa rin naman yung 1,000 kung sakaling makahanap tayo, di ba? Di ka na, tara na. Ay. Hukom, akala ko madadagdagan pa ang pera namin noon. Pero umuwi na lang din ako na mas mainit ang ulo dahil hindi kami nakahanap ng aswang kahit na inabutan kami ng dilim sa sementeryo. Alam kong hindi ako makakatulog agad dahil sa inis na nararamdaman ko. Kaya naman nagpasya akong uminom. Pero ang magaling kong kapatid, lagi na lang akong sinesermonan. Oh, te, bumili lang ako ng ulam, umiinom ka na kaagad? Ang patulog lang to, buboy. Ano ba? Umiinom ka na nga sa trabaho dahil dyan sa ginagamit mong alak na may ritual. Pati ba naman sa libreng araw mo, umiinom ka pa rin? Talaga ba sisirain mong atay mo, te? Pampatulog nga lang, buboy. 1 bote lang naman to eh. Saka, alangan naman na tumigil pa ako. Nabawasan ko na tong alak. Sisingaw lang to kung hindi ko uubusin, di ba? Mahala ka na nga, te. Kahit kailan talaga, hindi ka na nakinig sa akin eh. Papasok na ako sa loob at kakain. Bahala ka dyan. Sige, matulog ka na rin ha. Huwag mo na ako intindihin. Uubusin ko lang naman to at matutulog na rin ako. Pasok na rin ako dyan mamaya. Ayoko lang mag-inom dyan sa loob ng bahay kasing init. Mas okay dito sa labas, mahangin. Bahala ka, ate. Papasok na ako. Pagkatapos ni Buboy pumasok sa bahay, naiwan lang ako sandali doon para syumat ng kaunting alak. Pero di nagtagal, dumating na ang kapitbahay naming si Aling Marie. Ay, dako. Mabuti na lang makakapagsara na ng maaga ng tindahan. Baka bukas, malasin pa ako dahil sa malas na nasa tapat ng bahay ko. Dako! Yan na naman ang matandang intrimitida. Kadalagang tao, ang lakas mag-inom. Magandang gabi ho, Aling Marie. Ay, dako, walang maganda sa gabi, ha. Lalo na at nakakainit ng dugo na makakita ng dalagang grabeng lakas kong mag-inom. Kababae mo pa namang tao, kung tumagay ka ng alak, abay parang tubig na lang. Pampatulog lang ho ito. Abay, daig mo pa ang ama mo dati kung mag-inom ah. Kilala ko ang ama mong si Eddie. Hindi naman yung ganyan mag-inom. Abay, saan ka ba nagmana? Pakialamera talaga tong matandang intrimitida na to eh. Ay siguro, napapabarkada ka kung kani-kanino ano. Dapat ang inaatupag mo ay ang paghahanap na mapapangasawa at hindi ang pag-inom-inom na yan, iha. Abay, nasa edad ka na, hindi ba? Wala pa po sa isip ko ang pag-aasawa, Aling Marie. Ay di kaya pag-iinom ang inaatupag mo. Ayos lang po siguro yon dahil hindi ko naman ipinanghihingi sa iba ang pinambibili ko ng alak. Aba, talaga ba? At saan ka naman kumukuha ng pera? Wala ka namang trabaho. Ay, nako. Baka naman illegal ang pinagkukuhanan mo ng pera. Nagtataka nga ako kung bakit kita laging nakikita na may dalang alak. Samantalang tambay ka lang naman. Ay, wala na ho kayo ron, Aling Marie. Sige na ho,
Magsara na kayo ng tindahan nyo at baka sugurin pa kayo ng aswang sa paligid. Siguradong hindi kita tutulungan pag nangyari yun. Ay, Jackie, payong mas nakakatanda lang naman Magbanat ka ng buto. Nako, hindi magandang tingnan sa dalaga ang walang trabaho. Hindi ka makakahanap na mapapangasawa niyan. Ang nakakatakot pa, abay, baka maimpluwensyahan mo ang nakababata mong kapatid na si Buboy. Ano mangyayari sa buhay niyo kapag ganon? Tiyak na hindi matutuwa si Eddie at Helen sa langit niyan. Pwede ho bang wag niyo nang banggitin ang pangalan ng magulang namin? Aba, nagagalit ka ba? Nagpapaalala lang naman ako. Namatay na nga magulang niyo na wala halos darating sa buhay. Namatay na magsasaka lang. Gagaya pa ba kayo? Aba, talagang matanda. Mawalang galang na ho, Aling Marie. Nakakainom na ho ang kapatid ko eh. Baka pwedeng wag niyo na ho siyang kausapin, ayos lang ba? Aba, pagsabihan mo ya kapatid mo, Buboy. Hindi magandang tingnan sa dalaga ang laging nag-iinom. Masyadong lasinggera. Ay dako, nakapasok na ka sa loob ng bahay. Hanggang dito umaabot ang alingasaw ng alak, ang baho. Dako! Tremitida talaga, tandang-tanda na eh. Pakialamera pa. Kapag yung matanda na yan, inatake ng aswang. Hindi ko yan talaga tutulungan. Ate, tapusin mo na nga yung iniinom mo at pumasok ka na sa loob. Nakakainit ng dugo eh. Atakihin sana siya ng aswang. Ano ba pinagsasasabi mo? Aba, nakakagalit eh. Tama na nga yung pag-iinom mo. Tinatablan ka na ng alak, Ate Jackie. Nakakainis. Pati yung mga magulang natin, binanggit niya pa. Bakit? May ambag ba siya? Dati nga, uutang lang tayo ng 1 kilong bigas sa kanya. Hindi niya pa mapagbigyan si nanay. Tapos kung magsalita siya, parang close na close sila. Na para bang may pakialam siya. Buisit. Tama na nga yan, ate. Ang init-init ng ulo mo eh. Pumasok ka na sa loob. Ubusin ko na lang to. Paubos na rin naman yan eh. Sige na, huwag mo nang sagarin. Kaya kong sarili ko. Pumasok ka na sa loob, Buboy. Huwag mo na akong guluhin. Sige, papasok na ako sa loob at hihiga na ha. Sige. Dapat pala bumili pa ako ng 1 bote ng alak eh. Di naman siguro malalaman ni Buboy. Bitin pa ako eh. Di ko naman pwedeng inumin yung alak na may ritual. Ang mahal-mahal nun. Nakakabwisit. Pagkatapos ng usapan namin yon, nanatili lang ako sa labas ng bahay. Pero di nagtagal, nakarinig ako ng kaluskos sa di kalayuan. Nakakita rin ako ng parang anino sa lugar kung saan ko narinig ang tunog. Teka, ano yun? May kumakaluskos ah. Sino yan? May tao ba dyan? Teka lang. Tama ba yung nakikita ko? May anino dun sa may puno. May tao ba dyan? Lumabas ka dyan, kung sino ka man. Tao ka ba o aswang? Magpakita ka na makatay na kita at magkapera na ako. Hoy! Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka ba nagsisigaw dyan? May naramdaman akong parang may nakatayo na kung ano dun sa bandang puno eh. Naririnig ko pa yung kaluskos niya. Tsaka may napansin din ako na parang anino dun. Teka lang ha? Wala naman ah. Meron, Buboy. Baka aswang yun na minamanmanan ako kaya gusto kong puntahan. Ay nako, lasing ka lang ate. Malamang guni-guni mo lang yan dahil sa sobrang kalasingan. Paano kung may aswang nga ron? Di mas maganda. Magkakapera ako. Yun ang gusto ko eh. Na ako ang dinadayo ng aswang. Di hindi na ako mahirapan na hagilapin sila, diba? Alam mo kung ano mas maganda te? Yung matulog ka na. Pumasok ka na nga sa loob. Nakakaistorbo ka na ng mga kapitbahay sa lakas ng boses mo. Masasabihan ka na naman ng lasinggera niyan eh. Wala akong pakialam sa kanila. Teka, kunin mo nga yung bolo ko sa loob ng bahay at papasukin ko yung gubat na yan. Alam ko may nakita akong anino dyan eh. Ay ano ba ate? Tama na nga yan. Lasing ka lang, okay? Sa tingin mo ba makakalaban ka pa sa aswang sa sobrang kalasingan mo ngayon? Buti sana kung alak na may ritual yung iniinom mo. Hindi naman eh. Kaya pumasok ka na lang sa bahay at magpahinga na. Boy, wala ka man tiwala sa akin. Kaya ko silang patayin. Katayin isa-isa. Ay, hindi sa walang tiwala ate. Pero mas maganda yung nag-iingat. Nakainom ka na kasi. Lasing ka na. Wala ka na sa tamang wisyo para maghunting ng aswang ngayong gabi no.
Kaya pumasok na tayo sa loob at magpahinga na. Ate, please naman oh. Sige na, sige na. Papasok na ako sa loob. O siya, halika na. Alalayan na kita ate. Tara na. Matagal kaming natenga ni Buboy sa paghuhuli ng aswang. Dahil kahit anong gawin naming paghahanap, ay wala talaga kaming mahuli. Hindi ko alam kung ubos na ba ang mga aswang sa lugar namin o talagang nagtatago na sila. Kung hindi ako nagkamali, ay halos 5 araw din yun. Kaya araw-araw na lang mainit ang ulo ko at araw-araw na rin akong umiinom. Hanggang sa isang araw, isang hindi inaasahan na balita ang dumating sa bahay namin. Ate, may tao. Pumunta ka nga muna dito. Sino yan? Magandang hapon sa inyo. Sino ka? Sino sadya mo? Ikaw ba yung kilalang mangangatay ng aswang? Pwedeng ako, pwedeng hindi. Ate, mamaya na nga yung pag-inom mo naman ng alak. Makipag-usap ka muna ng maayos sa tao. Oo na, sige na. Kung ikaw ang mangangatay ng aswang na hinahanap ko, sa tingin ko ay kailangan ko ng tulong mo. Marami na kasi akong nilapitan ng mga albularyo na hinihingan ko ng tulong pero ang sabi nila, hanapin ko ang mangangatay ng aswang at yun na lang ang tanging makakatulong sa akin. Kaya ako napadpad dito sa inyo. Ano bang pangalan mo? Ako nga pala si Joros. Mukhang hindi naman tayo nagkakalayo ng edad, Joros. Kaya hindi na ako magbibigay galang sa'yo, ha? Mukhang hindi ka rin taga rito. Sa forma mo pa lang. Mukhang dayo ka. Dahil lang talaga ako rito dahil ikaw lang talagang sadya ko. Bakit? Ano bang kailangan mo? Ate, papasukin mo kaya muna siya ng bahay. Dito na kayo sa loob mag-usap. Ay, oo nga pala. Sige, pasok. Ika, pasok ka. Upo ka. Salamat ha. Umiinom ka ba? O, tumagay ka muna. Shh! Hoy ate, baka ba? Nagbibiro lang ako, ano ba? Naku, hindi rin ako umiinom eh. Salamat na lang ha. Sige. Sabihin mo nga sa akin kung anong kailangan mo. Ang totoo may gusto sana akong ipahanap sa'yo. Nawawala ang anak ko. Hindi ako naghahanap ng tao. Kung nawawala ang anak mo, bakit hindi ka dumiretso sa pulis? Sa'yo na rin ang galing na mangangatay ako ng aswang. Kaya bakit sa akin ka hihingi ng tulong para sa nawawala mong anak? Ano ba to, Buboy? Papatawa yata to. Hindi, Jackie. Hindi mo ako naintindihan eh. Nawawala ang anak ko at isang manananggal ang dumakip sa kanya. Manananggal? Oo. Paano nangyari yun? Habang nagbubuntis pa lang ang asawa ko, nararamdaman na namin na may umaaligid sa bahay namin. Namatay yung asawa ko sa panganganak. Hanggang sa isang gabi, inatake ako ng manananggal at kinuha niya sa akin ang anak ko. Ilang araw nang nawawala ang anak mo? 4 na araw na ngayon. Bagong silang ang anak mo at kinuha ng manananggal? Oo, ganun na nga. Paano ka nakakasiguro na buhay pa ang anak mo? Hindi mo ba inisip na baka kinain na ng manananggal yun? Pasensya na ha, huwag ka sanang masasaktan sa sinabi ko. Ang totoo, hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Pero ang sabi-sabi sa lugar namin, yung manananggal na umataking yon ay gustong-gusto na magkaroon ng sariling anak. Kaya raw hinintay pa muna ng aswang na yon na manganak ang asawa ko bago siya umatake. Dahil ang anak ko lang naman talaga ang puntirya niya. Kaya may parte sa isip ko na naniniwala akong buhay pa ang anak ko at inaalagaan niya yon. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong gagawin para mabawi ang anak ko. Siyempre, anak ko yun eh. Aswang pa rin yun. Kapag wala sila makain, kakainin at kakainin nila yun. Lalo na kung hindi naman nila kadugo. Kung ganun nga at pinatay niya nga ang anak ko, gusto ko rin siyang patayin. Kaya gusto kong hanapin mo siya. Sabi ng mga albularyo, ikaw lang ang makakatugis sa manananggal na yon. Gaano ka naman kasiguro na tutulungan kita, ha? Dahil handa akong magbayad ng malaki. Talaga? Oo, kahit magkano. Kahit magkano? Tama ang narinig mo. Kahit na magkano. Deal yan! Uy, teka lang ate ha.
Mayag ka na kaagad. Hindi mo pa nga alam kung saan tayo magsisimulang maghanap eh. Di mo man lang nga alam kung taga saan siya eh. Ayaw nga pala. Tagasan ka ba? Doon sa San Ildefonso. 2 bayan mula rito. Malayo pala. Sagot ko naman ang pamasahin niyo eh. Ang titirhan namin. Hindi naman isang araw lang ang itatagal ng paghahanap sa manananggal na yon, kaya kailangan namin ng matutuluyan. May villa ako na pag-aari. Ako lang ang nakatira doon. Doon kayo tumuloy habang hinahanap niyo manananggal na yon. Sige, deal. Ibigay mo na lang sa amin ang address at susulpot na lang kami doon ng kapatid ko. Maghahanda lang kami ng mga gamit na kakailanganin namin, ha? Pero Jackie, sana hindi kayo magtagal ha? Huwag ka mag-alala. Baka bukas ng umaga nandun na kami. Maghahanda lang kami ng kapatid ko. Sige. Heto ang address ng villa ko. Villa Mondola. Gotcha. Sige, makakaasa kang dadating kami. Maraming salamat na agad sa inyo ha? Wala yon. Gantong klase ng trabaho, tatanggihan ko pa ba? At talagang alam kong kailangan na kailangan mong tulong namin dahil anak mong pinag-uusapan dito. Sobrang nag-aalala na ako para sa anak ko. Pero kumakapit na lang ako sa tiwala na buhay pa siya at may babalik ninyo siya sa akin. Makakaasa ka, Boss Joros. Ay nako, Joros na lang. Siya nga pala, heto, tanggapin mo. Ano tong nasa puting sobre? Paunang bayad at pamasahin nyo na rin papunta sa villa ko. Wow! Approve na approve talaga sa akin tong trabahong to. Salamat ha. Makakaasa kang darating kami at gagawin namin ang maayos ang trabaho namin. Magandang bayad, magandang trabaho. Masaya ako marinig yan. Kung ganon aalis na muna ako ha. Hihintayin ko na lang ang pagdating ninyo. Sige boss, salamat. Bango-bango talaga ng pera. Yes! Ngayon na lang ulit ako nakaamoy ng ganito. Grabe! Hindi ba masyado kang nagiging padalos-dalos sa desisyon mo para tanggapin yung trabahong yun, Ate Jackie? Padalos-dalos? Di nakita mo naman kung gaano kaganda ang offer niya sa atin. Ito nga, oo. Binigyan niya pa tayo ng paunang bayad. Ibig sabihin, hindi siya manluloko. Hindi ko naman pinupunto na manluloko siya. Ang akin lang ate, para tayong sasabak sa gera na walang dalang sandata. Hindi pa natin alam ang pagkatao niya. At saka, hindi ka ba nagtataka? Nawawala na nga anak niya pero parang ang tinu naman niya makipag-usap sa atin. Namatayan din daw siya ng asawa pero parang hindi naman siya mukhang stressed. Yun lang naman ang napansin ko. Kasi kadalasan sa mga ganun, dapat halos mga lutang pa sila kapag kinakausap. Yung nga iba, di na nakakaligot, nakakakain ng tama, di ba? Siya, ang linis-linis ng ayos niya, tamporma niya. Siyempre, may mga ganong tao talaga, buboy. Mukha siyang kagalang-galang na tao at mayaman. Kaya baka ayaw niya ipakita sa mga tao ang kahinaan niya. Huwag ka na kasi masyadong mag-isip ng OA dyan. Ang mahalaga, may trabaho na tayo. Nakahawak na tayo ng pera, oh. Buhay pa rin kasi natin na nakasalalay dito, ate. Kaya kailangan pa rin natin mag-isip ng maayos. Hindi tayo mabubusog sa pag-iisip na yan, buboy. Ilang araw na tayong tenga. Puro gulay at tuyo na lang ang kinakain natin. Nakakasawa na. Itong alak ko. Hindi ako makabili ng mamahalin. Gusto ko rin naman makatikim ng mahal na alak, no? Sawang-sawa na ako dito sa markang demonyo na to. Gusto ko lang naman na mag-ingat pa rin tayo, Ate Jackie. At kahit ano pa naman yatang sabihin ko ngayon wala rin namang saysay dahil tinanggap mo na yung trabaho di ba? Tumanggap ka na rin ng pera mula sa kanya. Di na tayo makakatanggi niyan. At wala akong balak na tumanggi. Atat na rin ako makakatay ulit ng aswang. Aba, mukhang nangangalawang ng bolo ko. Tsaka isa pa, ngayon pa ba tayo aatras? Manananggal lang naman ang hahanapin natin. Sisiw lang yun sa atin, buboy. Ay, nako. Ano pa nga bang magagawa ko? Kaya nga, mag-umpisa na tayo mag-ayos ng mga gamit natin na dadalhin natin sa pag-alis. Pero bago yun, samahan mo muna ako kay Boss Robin. Bakit naman? Hindi tayo sigurado kung gaano natin katagal mahahanap ang manananggal na yon. Kaya naman kailangan kong bumili ng maraming alak na may ritual. Delikado na kapag naubusan tayo. Hindi naman tayo basta-basta makakabalik dito dahil layo din nun. Saktong-sakto lang na binigyan tayo ng pera ng Joros na yun. Dahil kung hindi, siguradong hindi sasapat ang isang bote ng alak na may ritual para sa trabahong to. Sige na, Ate Jackie. Bumili na rin tayo ng asin, bawang at saka sili
Sili? Para sa naman yun? Didigdigin ko yung sili sa asin para kapag nakita natin yung putol na katawan ng manananggal, hindi niya basta-basta maibabalik yung kalahating katawan niya dun. Talino mo talaga. Siya. Tara na. Agad-agad ay nag-ayos na kami para bilhin ang mga dapat naming bilhin. At ang pinaka-importante ay yung alak na bibilhin ko mula kay Boss Robin. Nang makarating kami sa bahay niya, Boss Robin! Tao po! Boss Robin! Oh, Jackie! Buboy! Long time no see ah! Matagal-tagal din kayo hindi napagawi rito ah! Huwag niyo sabihin na may ibebenta kayong parte ng kinatay na aswang. Kaya kahit gabi dinala niyo na kagad dito. Hindi boss. Bibili lang ako ng alak na may ritual. Bigyan mo nga ako ng mga 3 bote. Ha? 3 bote? Nako, marami-rami yun ah. At mukhang tiba-tiba kayata para makabili ng ganong kadami. Hindi naman po. Pero dadayo kasi kami ni Buboy ng paghahanap ng aswang. Kaya kakailanganin ko talaga ng marami-raming alak na may ritual. Ganun ba? O siya, pumasok muna kayo rito sa balkon. Kukunin ko lang yung alak. Sige. Nga pala, Jackie. Saan naman pala kayo dadayo? Sa Karatig Bayan lang. At paano naman kayo nakakasiguro na may aswang sa pupuntahan nyo? May tinanggap kaming racket ni Buboy. May nagpapahanap sa amin ng manananggal. Yun ang hahantingin namin sa bayan na yun. Talaga? At aanhin naman niya ang manananggal na yon? Mahabang kwento pero hindi talaga yung manananggal ang kailangan niya. May ipapabawi lang siya sa amin na kinuha ng manananggal. Yun talaga ang pinapatrabaho niya sa amin. Kung gano'n naman pala, huwag niyong kalilimutan na kunin yung pakpak ng manananggal kapag kinatay mo na, ha? Yun ba ang kailangan doon? Depende sa kilo ang pagbabayad ko ron. Mas malapad at mas mabigat, mas maganda. Ayos! At saka yung langis na pinapahid nila sa katawan nila para maputol sila. Yun! Nako, mahal yun. Kapag nakita mo yon, kunin mo rin kagad, ha? Ayos naman pala Narinig mo yung Buboy? Oo naman ate. Tiba-tiba tayo sa racket na to. Babayaran na tayo ni Joros. May mapapakinabangan din pala tayo sa manananggal na yon kapag nakatay ko na. Ay, grabe. Mukhang yayaman na tayo nito Eto na yung 3 bote ng alak na in-order mo. Ay, naku, salamat Boss Robin. Ito naman yung bayad. Uy, malutong-lutong pa tong pera. Ganun talaga. Siya nga pala. Saan ba kayo titira ron? At may matutulian ba kayo ron? Meron. Sa isang villa kami titira na pag-aari nung nagpapahanap sa amin ng manananggal. Villa? Oo. Anong villa yun, Buboy? Anong pangalan? Villa Mondola, Boss Robin. Villa Mondola? Parang pamilyar sa akin yun Parang narinig ko na yun dati. Baka narinig mo lang kasi sikat o baka galing sa mayamang pamilya ang angka na yun. Mukhang mayaman pa naman yung lalaki na kumuha sa amin, no? Hindi ko maalala. Pero ang alam ko, narinig ko na yun. Boss Robin, nagba yata yung timpla ng mukha niyo? Inaalala ko kasi kung saan ko yun narinig. Ay naku, tama ng chismis. Gabi na, alis na kami, Boss Robin. Maaga pa kasi kami bukas Siya, sige. Mag-iingat kayong dalawa ha. Siyempre naman. Sige, mauna na kami, boss. At sa wakas, nakarating din kami sa pribadong villa ni Joros. Maganda yun, pero luma ang bahay. Napapalibutan yun ng bakod na kulay itim. Mula sa gate, tanaw namin ang bahay at sa likod noon ay may malaking puno na lampas sa bubong, kaya kitang-kita namin. Pinapasok niya kami sa loob. Walang gaanong display ang bahay. Nababalutan pa ng puting tela ang mga upuan sa sala, kaya halatang hindi nagagamit. Jackie, Buboy! Nako, pumasok muna kayo. Gusto niyo bang magpahinga muna sa magiging kwarto niyo? Hindi na. Nakapagpahinga naman kami sa biyahe. Saka hindi na rin namin sasayangin ang oras. Anong ibig mong sabihin? Magsisimula na kami sa paghahunting mamayang gabi. Talaga? Ganun kabilis? Teka boss, ayaw niyo ho ba? Hindi ba at mas mabilis, mas maganda? Anak mong nawawala rito, kaya dapat mahanap siya agad. Tama ba, sir? Oo naman.
Tama ka. Gusto ko kasing makapagpahinga muna kayo kahit papano. Mahihirapan din kasi kayong maghanap kung wala kayong sapat na pahinga. Ayos na kami. Kaya hingi lang sana kami ng konting impormasyon sa hinahanap naming manananggal. Anong impormasyon bang kailangan ninyo at magbibigay ako hanggat sa abot na makakaya ko? Napansin mo ba kung gaano kalapad ang pakpak niya? Malaki ba? Malapad ba? Sa tingin mo gaano kabigat yon? Ate, mukhang hindi naman tungkol sa manananggal talaga ang gusto mong alamin, no? Ay, gusto ko lang namang alamin. Tungkol pa rin naman sa manananggal yun eh. Ang gusto mong alamin ay kung gaano kalaking kikitain mo kapag nakuha mo yon. Ako na nga magtatanong. Sir Joros, sa tingin niyo ba mga ilang taon na yung manananggal? Bata, matanda o dalaga? Mukhang hindi kami nagkakalayo ng edad. Anong natatandaan yung itsura niya? Mahaba ang buhok niya, balingkinita ng katawan niya, morena ang balat at saka matangkad. Matangkad? Oo, kaunti lang ang tangkad ko sa kanya. Teka, paano niyo nasukat ang tangkad niya? Inatake niya ba kayo sa anyo niyang tao? Akala ko ba inatake niya kayo nang manananggal siya? Ibig sabihin, wala siyang paa noon. Tama ka. Pasensya na ha. Masyadong biglaan yung mga pangyayari kaya gumulo ang utak ko sa mga nangyayari. Lumilipad pala siya noon nung inatake niya ako. Kaya siguro naisip ko na matangkad siya dahil nakatingala ako nung tinitingnan ko siya. Siya nga ho pala. Nagtataka lang ako ha. Oh, ano yun? Kung lumilipad siya nung inatake niya kayo, ibig sabihin sa labas kayo ng bahay sinugod ng manananggal dahil malabong makalipad siya rito mismo sa loob ng bahay. Tama. Sa labas na nga mismo ako inatake. Anong ginawa niyo sa labas? Gabi na ho yun, panigurado. Bakit nasa labas pa kayo kasama ang bagong silang na bata? Simula kasi nang namatay yung asawa ko at matapos ang libing niya, lagi akong tumitingin sa langit at sa mga bituin. Iniisip ko na isa siya sa mga bituin na yon, na binabantayan niya pa rin kami ng anak ko. Gusto ko lang na ipakita sa kanya ang anak namin na hindi niya nilayasan dahil namatay siya agad. Nagsisisi ako dahil nilabas ko pa ang anak ko noon. Hindi ko kakalain na mangyayari yun, na doon din mismo haatake ang manananggal na yun para kunin siya. Kasalanan ko naman kasi talaga ang lahat eh. Naging pabaya ako. Huwag ka mag-alala, Joros. Babawiin namin ang anak mo. Papatayin din namin ang manananggal na yon para hindi na rin makaperwisyo pa ng iba. Salamat ha. Sana mabawi niyo ang anak ko. Gagawin namin ang makakaya namin. Hihintayin lang namin na dumilim at doon na kami magsisimula sa paghahunting sa kanya. Salamat talaga. Huwag ka nang umiyak. Babawiin namin ang anak mo. Pangako yan. May 1 oras pa kayo bago lumubog ang araw. Sasamahan ko muna kayo sa magiging silid niyo para makapaghanda kayo. Sige, salamat. Pumunta muna kami sa kwarto namin para ayusin ang mga gamit namin. Uy, Buboy, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ha? Ano yun ate? Kanina pa kita kinakausap mukhang di ka nakikinig. Kanina ka pa tulala. May iniisip lang ako ate. Sabi ko, abutan mo ko ng isang bote ng alak na may ritual. Iinom ka na kaagad? Oo. Hindi ba masyado pang maaga? Baka malasing ka kaagad yan ate. Para tumalab din kaagad yung alak sa dugo ko. Parte to ng trabaho ko kaya huwag ka nang umangal dyan at abutin mo na lang ha. Ay nako, eto na. Yan, salamat. Matagal-tagal na rin akong hindi nakatikim nito eh. Ay, grabe! Ang sarap! Teka, Buboy, abutin mo na nga rin yung hasaan ko para mahasa ko na tong bolo ko. Buboy, ano ba? Wala ka na naman sa sarili. Ha? Sorry ate ano yun? Nakatulala ka na naman eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba yung gumugulo sa utak mo? Kasi ina-analyze ko lang yung kwento ni Sir Joros. Parang walang sense eh. Yan ka na naman sa pagiging OA mo eh. Overanalyze, no? Hindi mo ko naintindihan ate. Nahirap din pala yung masyadong matalino, no? Kung ano-anong pumapasok sa isip. Kaya ayokong sabihin eh. Alam kong yan na naman ang sasabihin mo sa akin.
Sige na, magpapahinga na lang muna ako, te. Huwag mo ubusin yung alak na may ritual, ha? Baka malasing ka kagad. Hindi pa tayo nagsisimula ng trabaho. Copy that, Roger! Mabilis lang kaming naghanda ni Buboy ng mga dadalhin namin na pangontra. Katulad ng dati, siya ang may hawak ng asin, bawang at latigo. Habang ako naman ay bolo lang at alak na may ritual ang bitbit ko. Kaya mabilis akong natatapos. Pinagpatuloy ko lang din ang pag-inom ng alak habang hinihintay ang oras ng pag-alis namin. Kumpleto na bang gamit mo, ha? Oo, ate, kumpleto na. Siya, bumaba na tayo. Oo, dahan-dahan lang, te, ha? Oo. Oh, ba't bumaba na kayo? Magsisimula na ba kayo maghanap? Oo, Boss Joros. Aray! Oh, anong nangyari sa'yo, ate? Nag-iinit ang kalamnan ko, eh. Anong nangyayari sa kanya, Buboy? At saka bakit namumulang mukha ng kapatid mo? Boss, nakainom kasi siya eh. Meron siyang iniinom na alak na may ritual. Tumutulong yun sa kanya para maramdaman niya agad ang presensya ng mga aswang. At nararamdaman kong merong aswang sa paligid. Init ng kalamnan ko eh. Init ang katawan ko. Ramdam ko may aswang sa paligid. Malakas ang presensya niya. Hindi kaya yun yung manananggal? Baka nasa paligid lang natin siya? Kung ganon, lumabas na tayo, Buboy. Baka nasa paligid lang natin ang manananggal na yun. Hindi na tayo mahirapan pang maghanap. Sige, ate. Boss Joros, mauna na kami, ha? Okay, sige, mag-ingat kayo, Jackie, Buboy, ha? Kahit malapit ng magdilim, ay lumabas na kami para simulang maghanap. Buboy, ang weird eh. Anong weird, ate? Nawala na yung init ng katawan ko. Ibig sabihin na wala na yung presensya ng aswang? Oo. Di naman ako lasing na lasing eh. Nawala nung lumabas na tayo ng gate. Anong ibig mo sabihin? Na nasa loob lang ng villa yung aswang? Hindi ako sigurado eh, pero nawala na yung pakiramdam ko eh. O ano, babalik ba tayo? Kasi kung dun mo naramdaman yung presensya, edi ibig sabihin, nandun lang yung aswang. Teka. Oh, bakit? May nararamdaman ulit ako. Maging alerto ka. Sigurado ka bang may nararamdaman ka, ate? Oo. Pero nagtataka lang ako eh. Bakit? Mas konti yung init na naramdaman ko ngayon. Yung sa bahay kanina, malakas. Mainit talaga. Ibig sabihin, malakas na aswang siya. Pero itong nararamdaman ko ngayon, parang hindi gaano eh. Ibig sabihin, mahinang aswang? Parang ganun na nga. Anong ibig sabihin nun, ate? Magkaibang aswang yung nararamdaman mo? Naguguluhan nga ako eh. Teka nga, iinom lang ulit ako ng alak ha. Baka naninibago lang ako sa epekto ng alak na may ritual dahil matagal-tagal akong hindi umiinom nun eh. Teka lang ha. Oh, dahan-dahan lang sa pag-inom, ate. Uy, hinay-hinay lang. Tara na. Magsimula na ulit tayo maghanap. Isa lang ang sigurado ako. May aswang talaga sa paligid natin. Baka yun na yung manananggal. Saan ba tayo magsisimula maghanap, ate? Diretsuhin lang natin to. Sabi ni Joros, papunta to sa gubat. Oo nga pala. Sige, te, tara na. Nagpatuloy kami sa paghahanap ni Buboy hanggang sa mapadpad kami sa pusod ng gubat. Tama naman ang hinala ko na may aswang sa paligid namin dahil nakahuli pa kami ng aswang na asbo. Yun yung klase ng aswang na nasaan yung aso na kulay itim at malaki. Kinatay ko na rin yun agad para makuha ang pangil noon dahil yun ang nakasulat sa libro. Sa isip ko noon, sinuwerte kami na makahanap ng ibang aswang na makakatay. Pero bigo kaming maghanap ng manananggal sa unang araw ng aming paghanap. Sa pangalawang araw, ibang daan ang tinungo namin ni Buboy. Hoy, ate! Kanina ka pa inom ng inom, Yan mo na. Hindi naman tong alak na may ritual ang iniinom ko eh. Kahit na. Pinapakalma ko lang ang sarili ko, Buboy. Ano ba naman? 2 araw na pero pakiramdam ko, wala pa ring patutunguhan tong paghahanap natin. 2 araw pa lang naman eh.
Pinanghihinaan ka na kagad ng loob? Naiinip na ako eh. Normal lang naman na mahirapan tayo. Unang-una, hindi naman tayo pamilyar sa lugar na to. Hindi tulad dun sa atin na alam na natin ang mga pasikot-sikot. Kaya nga eh. Oh, ayan. Sinisinok ka na, Ate Jackie. Hinahinay muna sa pag-inom. Teka, ilang oras na ba tayo naglalakad sa gubat na to? Padalawang oras na. Kaya naman pala medyo nangangalay na yung paa ko sa paglalakad eh. Sa gitna ng aming pag-uusap, may narinig kaming parang pagaspas ng mga pakpak. Huh? Teka, narinig mo ba yun, ate? Oo, dinig na dinig ko. Itaas mo nga yung flashlight mo, Buboy. Teka, oo tama. Tunog nga ng pakpak yun. Bilis, bilis! Heto na. Nawala yung tunog, ate. Kung lumipad yun, dapat sunod-sunod yung pagaspas niya. Kung hindi nasundan, ibig sabihin, Ibig sabihin, nandun siya sa puno. tama ka. Tingnan natin yung puno, bilis! Ayun, ate, ayun! Litaw na litaw ang malapad ng pakpak. Ayos! Bilis, lapitan natin. Dahan-dahan lang ha. Oo, sige na ate, lapitan mo na. Lilibot lang ako sa paligid. Saan ka pupunta? Hahanapin ko yung kalahati ng katawan niya. Siguradong nandito lang yun sa paligid eh. Oo nga pala. Nawala yun sa isip ko eh. Sige, sige. Nasaan ang mukha nitong manananggal na to? Hindi ko mahanap kung saan siya nakaharap eh. Ayun! Huli ka, balbon! Buboy! Buboy, lumilipad siya! Nasaan ka? Anong ginawa mo, ate? Mukhang nakita niya ako eh. Dapat kasi pinatay mo yung flashlight. Yun! Lumilipad na siya! Habulin muna natin! Nakita mo ba yung kalahati ng katawan niya? Hindi, tinawag mo ako kagad. Habulin na natin! Baka makawala pa sa paningin natin eh! Bilis! Sige, bilisan na nating tumakbo. Hinabol na namin ang manananggal. Nung una ay talagang hindi kami makahabol. Pero napansin naming unti-unti itong bumabagal. Alam mo, Buboy, kung hindi natin mahanap ang kalahati ng katawan niya, aatake na tayo kahit lumilipad siya, ha? Paano? Hahampasin natin siya ng latigo. Maabot naman siguro yun ang latigo mo. Hindi pwede. Bakit naman? Baka madamage mo yung backpack niya. Oo nga pala, yun ang kailangan natin. Ang tanging magagawa na lang natin para maatake siya ay kapag nakita natin ang kalahati niyang katawan. Yun lang ang tanging paraan para mahuli natin siya. Sige, sige. Basta habulin na lang natin siya. Siguradong babalik siya sa kalahati ng katawan niya. Teka, Buboy. Bakit parang wala akong maramdaman? Baka nakabalik na siya sa katawan niya. Buisit. Ganito na lang ate, maglibot-libot muna ulit tayo sa paligid. Kung nasaan yung tao na siya, mas madali natin siya mahuhuli kung naglalakad o tumatakbo na lang siya kaysa yung lumilipad siya, di ba? Sige, tama ka dun. Pero sa pangalawang araw, nabigo na naman kami ni Buboy. Hindi na ulit namin nakita ang manananggal ng gabing yon, na lalong nagpainit ng ulo ko. Umuwi kami at balak sabihin kay Joros ang balita. Pero napag-alaman namin na wala na siya sa bahay. Kinabukasan na lang namin nasabi sa kanya ang tungkol doon. Boss Joros, balak sana namin na kagabi sabihin eh. Pero wala ka pala. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam ha. Pinuntahan ko lang yung pari sa bayan para kausapin tungkol sa pang 40 days ng asawa ko. Naintindihan namin. Nga pala, mamayang gabi hindi nyo rin ako maaabutan dito dahil aalis ulit ako. Pupunta ulit ako sa simbahan eh. Sige, huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, sisiguruhin namin na mahuhuli na namin ang manananggal na yon. Sana nga. Ay, nga pala, may gusto lang akong itanong. Ano yun? Yung alak mo bang iniinom? Yung may ritual? Gabi-gabi mo ba yun iniinom ha? Hindi. Tuwing magsisimula lang kami sa paghahunting ng aswang. Pwede bang wag mo na yung inumin dito sa pamamahay ko? Inumin mo na lang kapag nakalabas ka na mismo ng villa. Sige. Okay lang naman. Ikaw ang amo eh. Alangan naman na hindi kita sundin, di ba? Salamat Ayoko lang kasi ng amoy alak eh. Kaya pala hindi ka uminom nung inalok kitang tumagay sa bahay noon. Tama ka. Hindi kasi ako umiinom eh. Sige. Makakaasa ka. Salamat. O paano? Maiwan ko muna kayo para makapagpahinga kayo. Magwawalis lang ako sa labas ng bahay para kahit papano kumalma ang magulo kong utak. Sige. Magpahinga na rin kayo dahil mamayang gabi gising na naman kayo para maghanap.
Salamat Buboy, tara na muna sa taas. At bumalik na nga kami sa kwarto, Hukom. Ay, parang sobrang lambot ng kama ngayon sa likod ko Parang makakatulog ako agad. Grabe, nakakapagod. Hoy, Buboy, kung ako sa'yo, magpahinga ka na rin. Ginagawa mo, mamaya sasabak na naman tayo sa paghahanap. Oh, ano ba yung sinisilip mo dyan sa bintana? Tingnan mo ate Bakit? Nakaload si Sir Joros dun sa malaking puno. Tingnan mo, pumamon ka nga dyan. Ay naku, ano ba? Sarap-sarap ng higa ko Ayan, tingnan mo. Nakahawak pa siya sa mismong puno. Anong ginagawa niya? Dinadasalan ba niya yung puno? Malay ko. Ano naman pakialam ko, no? Baka nababaliw na yan. Siyempre, namatayan siya ng asawa tapos dinakip pa ng manananggal ang anak niya. Abay, kahit sino naman mababaliw. Siya pa, wala naman tayong dapat pakialam sa kanya, boy. Ginagawa naman natin ang trabaho natin sa kanya. Makahiga na nga lang ulit. Ikaw naman, mahiga ka na rin, ha? Ate, hindi ka ba nagtataka? Na ano? Hindi man lang niya kasi tinanong kung dala ba nung manananggal yung anak niya nung nakita natin yun kagabi. Sa kanya na rin mismo nang galing na magulong utak niya. Magko 40 days na yung asawa niya Baka nandun yung isip niya. Asya, tama na nga yung mga pinagtatataka mo. Hindi ka ba napapagod na mag-isip ha, Buboy? Magpapahinga na muna ako, okay? Gusto ko matulog Sa pangatlong gabi, nagpatuloy na kami sa paghahanap. Muntikan pa kaming magtalo ni Buboy dahil gusto kong mag-iba kami ng ruta. Pero ang gusto niya ay bumalik kami sa daan na tinahak namin kagabi. Ay, sinabi ko naman kasi sa'yo na mag-iba tayo ng ruta Siyempre hindi na yun babalik dito dahil dito natin siya nakita, di ba? Hindi mo naintindihan ate. Mabilis siyang nawala kagabi. Ano naman? Ibig sabihin, meron siyang bahay o lugar na pwedeng mapuntahan agad para pagtaguan kaya hindi natin siya nakita. Kanina ko lang na-realize yun at yun ang hinahanap natin. Bahay? Bakit naman magkakabahay sa gitna ng gubat? Bakit hindi? Ito bang isipin mo ate kung nasa pangangalaga pa rin na manananggal ang anak ni Sir Joros, hindi niya yun basta-basta iiwan. Kaya sigurado ako ate. Siguradong meron siyang tirahan dito na malapit lang. Yung mababalikan niya agad-agad. Ay nako, ang alam ko lang, ilang oras na tayong palibot-libot dito pero wala pa rin tayong makita na bahay na tinutukoy mo. Ay. Baka dahil hindi bahay, kundi kuweba. Kuweba? Oo, ayun may kuweba ate. Aba, oo nga may kuweba nga. Hoy, ang galing mo Sus, wala ka lang tiwala Tara na, pasukin na natin. Teka. Bakit? Ilabas muna natin yung mga panlaban natin. Susugod ka na naman Ay naku, nga pala. Teka lang, iinom lang muna ulit ako ng alak ha. Iinom na naman. Teka. Sige na nga. Ayos, ang sarap talaga. Hoy ate, nilabas ko na rin yung asin at bawang. Tara na. Tapusin na natin tong paghahanap na to ngayong gabi. Nang pumasok kami sa loob ng kuwebang yon, may nakita kami na hindi namin inaasahan. Hanggang dyan na lang kayo! Ate, ayun na yung babae Nasaan yung tao siya? Pero sigurado ako na siya yan. Kuwang-kuha niya itsura na sinabi sa atin ni Sir. At saka, ayun din yung bata. Nakahiga sa papag. Dito ka pala nakatira Grabe ka! Wala kang puso para sa kuweba mo itira ang bagong silang na bata! Huwag kayong lalapit! Sino ba kayo? Kayo yung umuhuli sa akin kagabi, no? Anong kailangan nyo? Wala akong atraso sa inyo dahil hindi ko kayo kilala. Ayoko nakikipag-usap kapag nasaan yung tao ka. Pwede ba mag-anyong manananggal ka na lang? Mas trip ko yun Para nakikita ko kung gaano kalapad ang pakpak mo. Mapipilitan talaga ako magsama na ng gal kapag hindi nyo kami nilubayan ng anak ko. Anak mo? Nagpapatawa ka naman yata Anak ng ibang tao yan na kinuha mo lang. Ha? Ano sinasabi nyo? Binayaran kami ng tatay ng batang yan para bawiin yan sa'yo. Kaya kami nandito dahil kukunin namin ang bata. Ano? Kakampi nyo si Joros?
Hindi niya kami kakampi. Pero nandito kami para gawin yung trabaho namin. Kaya wag mo na kaming pahirapan pa. Ibigay mo ng bata at magkatawang manananggal ka para makatay na rin kita. Magkakamatayan muna tayo. Oh, ano yung nasa bote na nilabas mo? Yan na yata yung langis na ginagamit niya para mahati yung katawan niya, ate. Ayos, medyo puno pa yun ah. Tiba-tiba talaga. Woohoo! Hindi yung makukuha sa akin ang anak ko. Wala kang anak. Papatayin ko kayo kapag kinuha niyo ang anak ko. Ate, nagkakatawang manananggal na siya. Hayaan mo, yun ang kailangan natin, Buboy. Aba, malapad nga ang pakpak mo sa malapitan. Yan ang gusto-gusto kong makita. Woo! Naputol na niya ang katawan niya, ate. Okay, sige, susugod ako at ilalayo ko siya dun sa kalahati ng katawan niya. Habang ikaw, Buboy, kumuha ka ng tiyempo na malagyan mo ng asin yun para hindi na siya makabalik, ha? Oo, sige, ate. Hindi kayo makakalapit sa anak ko. Papatayin ko muna kayo. Tingnan na lang natin kung sino ang mamamatay sa atin. Teka lang, Buboy, iinom muna ako at duduran ko ng alak tong bolo ko. At ginawa ko na nga yung parati kong ginagawa na pagmumumog ng alak at binubugay ito sa sandata ko. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Hinabol namin ang manananggal. Napakalakas ng pagpagaspas ng kanyang mga pakpak. At dahil doon, medyo napupuwing kami. Mabuti na lang ay natsempohan ko na medyo mababa ang kanyang lipad. At habang nangyari yun, nabato ko siya ng asin. Dahilan para mapaso siya at malapnos ang kanyang balat. Parang awa niyo na. Ayokong saktan kayo. Dahil hindi ako nananakit ng walang atraso sa akin. Pabayaan niyo na lang kami ng anak ko at hindi na kayo masasaktan pa. Ha, hindi mo nga yan, anak. Binabawi lang namin ang hindi sa'yo. Anak ko ang batang to. Niloko lang kayo ni Joros. Ha? Anong ibig mo sabihin? Anak naming dalawa ni Joros ang batang ito. Pero huli ko nang nalaman na isa rin pala siyang aswang at balak niyang kainin ang anak namin. Kaya nilayo ko sa kanya ang anak namin. Yun ang totoo, maniwala kayo. Ano? Nagpapatawa ka sa kinukwento mo. Binibilog mo ang ulo namin. Hindi mo kami mapapaikot, ha? Babawiin namin ang batang yan mula sa'yo. Pasensyahan na. Trabaho lang to. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras hukom. Dumampot ako ng bato mula sa lupa at ibinato ko yun sa manananggal. Mabuti na lang at sumakto yun at tinamaan siya sa ulo niya. Napasigaw siya dahil sa sakit. Buboy, puntahan mo na ang kalahating katawan niya. Bilis! Sige, ate. Sakit ng ulo ko. Nahihilo ako. Buboy, budburan mo agad ng asin, ha? Yung may sili. Ako nang bahala dito sa pakpak niya. Parang awa niyo na. Pakiusap. Wag! Uy, Buboy! Ano pa ginagawa mo? Bakit hindi mo pa gawin? Budburan mo na! Gawin mo na! Ako na magtatali sa mga kamay nito. Wag! Hindi ako makakabalik sa katawan ko. Totoo ang sinasabi ko. Anak ko ang batang yan. Maniwala kayo. Buboy, ano ba? Ano ba ginagawa mo? Bakit nakatayo ka lang dyan? Kasi, ate, parang totoo yung sinasabi niya. Ano? Noon pa man, iba na ang pakiramdam ko sa lalaking Joros na yon. Masama si Joros. Masamang tao siya. Gumagawa lang siya ng kwento. Ako ang paniwalaan niyo. Hoy, Buboy! Naniniwala ka sa manananggal na to, ha? Ate, ikaw mismo, may naramdaman kang malakas na presensya ng aswang sa loob ng bahay nung unang araw pa lang natin sa kanya, di ba? Nakalimutan mo na ba? Sigurado ako na dahil sa ininom mo yung alak na may ritual nung umaga pa lang, kaya ramdam na ramdam mo ang presensya niya. Siya yun! Siya yung aswang na nararamdaman mo. At yun ang dahilan kaya ayaw kanyang painumin ng alak sa loob ng bahay niya. Dahil mararamdaman mo siya. Ay, Buboy, hindi ako makapaniwala na mas naniniwala ka sa manananggal na to. Totoo ang sinasabi ko. Maniwala kayo. Oo ate, magtiwala ka sana. Mukhang tama ang nararamdaman ko ngayon. Sige, kahit nasabihin nating totoo nga, papatayin din naman natin ang manananggal na to eh. Kakatayin ko pa rin dahil kailangan kong pakpak niya. Ano ba, ate? Pero pa rin bang mahalaga sa'yo? Mawawalan na ng ina yung bata kung gagawin mo yun. Yan ba talagang gusto mo? Anong ibig mo sabihin?
Hayaan na lang natin siya at wala tayong mapala. Kailangan natin ng pera, Buboy. Kailangan mo lang! Ikaw lang! Ikaw lang yung may pakiramdam na parang namatayan ka kapag wala kang pera. Huwag mo nga akong idamay dyan, ate. Maging makatao ka pa rin naman sana kahit papano. Nabubulag ka na sa pera eh. Sa katunayan yan, mas malala ka pa sa aswang na kinakatay mo eh. Nagiging kaugali mo na yung iba sa kanila. Minsan nagiging mas masahol ka pa sa kanila. Para kang walang puso, ate. Huwag niyo akong patayin. Parang awa niyo na. Ate, please. Sige, kung sinasabi mong aswang din ng Joros na yon, anong klaseng aswang siya? Aswang na hamong ang tawag sa kanya dito sa lugar namin. Buboy, tingnan mo sa libro ko ano mapapakinabangan natin sa aswang na hamong na yan. Sige. Oo, ate. Titingnan ko. Aswang na hamong. Ito. Aswang na hamong. Malakas na uri ng aswang sila, kasing lakas ng gabunan. Itim ang mga buto nila. Yun, ate. Yung mga buto nila ang mahalaga. Lahat ng buto? Oo, ate, lahat. Maswerte kang manananggal ka dahil marami ang buto. Ibig sabihin, mas tiba-tiba kami. Pero siguruhin mo lang na totoong aswang siya, ha? Totoong aswang siya. Maniwala kayo sa akin. Sige, papakawalan kita. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Bibigay mo sa akin yung langis na pinapahid mo sa katawan mo. Sige, ibibigay ko yun sa'yo. Kung gusto mo, 2 bote pa eh. Sige, deal yan, ha? Salamat at pinakawalan mo na siya, ate. Salamat at nakinig ka rin sa akin. Pasensya ka na sa lahat, Buboy, ha? Tama ka. Di ko napapansin ang sarili ko na nagiging mas masahol na ako sa mga aswang na kinakatay ko. Sige, kailangan na nating makabalik sa villa. Meron pa tayong tatapusin na aswang dun. Tama, dahil kung hindi natin siya tatapusin, siguradong babalikan niya ang mag-inang yon. Hukom, bumalik na kami sa villa, pero bago pa man kami makapasok sa gate, natanaw na namin ang isang pamilyar na muka ng matandang lalaki na pasilip-silip habang nagtatago. Napakunot kaagad ang noo namin at agad siyang nilapitan. Boss Robin? Anong ginagawa niyo rito? Ay naku Jackie, Buboy, buti naman at nandito kayo sa labas. At higit sa lahat, ligtas pa kayo. Akala ko nasa panganib na kayo eh. Ho? Ano hong ibig niyo sabihin, Boss Robin? Di ba nasabi ko sa inyo na pamilyar sa akin ang pangalan ng villa? Kahapon ko lang naalala na kaya pala pamilyar sa akin ito ay dahil kilala ang lugar na ito ng mga antingerong tulad ko. Aswang ang nakatira sa bahay na yan. Aswang na hamong. Ibig sabihin, totoo pala ang sinabi ng manananggal na yun. Sabi ko sa iyo, ate, nagsasabi siya ng totoo. Teka, ano ba ang aswang na hamong, Boss Robin? Mga aswang sila na halos kauri ng gabunan. Hindi sila nananakit ng tao o pumapatay para kumain ng laman loob dahil mga kapwa aswang ang kinakain nila. Sa isang puno nang gagaling ang lakas nila. Ang tawag doon ay puno ng kalumpang. Tandang-tanda ko pa na binalak naming pasukin ang villa na ito nung mga kapwa ko ang tingero dahil may bala kaming kumuha ng sanga ng puno dahil alam naming makapangyarihan yon at magagamit namin yon sa paggawa namin ng anting-anting. Akala namin wala nang nakatira dito pero hindi kami natuloy dahil napag-alaman namin na may aswang na hamong pala na nagmamay-ari ng punong yon. Sa takot na mapalaban kami, hindi na namin sinubukan pang makapasok. Ngayon na kumpirmado na natin na aswang nga ang Joros na yon. Pumasok na tayo sa loob, Buboy. Ano? Bakit pa? Mapanganib ang balak mong gawin. Malakas ang aswang na hamong. Ngayon na alam kong ligtas kayo, bakit hindi na lang kayo sumama sa akin na umalis? Nandito na rin naman tayo sa labas. Bukod sa gusto kong makuha ang buto niya, hindi namin pwedeng hayaan na pag-gala-gala pa siya dahil baka balikan niya yung mag-ina niya. Balak niyang kainin yung anak niya sa manananggal na pinapahanap niya sa amin. Ayoko mangyari yun. Ate, gusto ko yung narinig ko mula sa'yo. Kaya nga kailangan na nating kumilos. Kung ganun, kunin niyo ito. Ha? Ano yan? Insenso? Para sa nuto, Boss Robin. Itirik niyo yan sa tabi ng puno ng kalumpang. Kapag nagsimulang kumalat ang usok niyan, manghihina ang hamong. Salamat, Boss Robin. Papasok na kami sa loob. Mag-iingat kayo ha. Alam niyo naman na wala akong alam sa pakikipaglaban.
Saka matanda na rin ako kaya hindi na ako makakasama sa inyo. Ayos lang ho yun. Diyan na lang ho kayo, Boss Robin. Pangako babalik kami. O siya, mag-iingat kayo ha? At hindi na nga kami nag-aksaya ng oras. Sinunod namin ang payo sa amin ni Boss Joros. Naghanap kami ng puno ng kalumpang para itirik ang insensong binigay niya sa amin. Pero bago namin ginawa yon, ay tumungga muna ako ng alak, pampagana. Pero ang hindi ko inaasahan. Ang init! Ano ate? Anong nararamdaman mo? Ito yung init na naramdaman ko nun, Buboy. Ang init ng kalamnan ko. Pero hindi kasing init nung talagang nakaharap ko siya. Aray! Uy ate, anong nangyayari sa'yo? Sobrang init na ng pakiramdam ko. Anong ginagawa niyo rito sa likod ng bahay, ha? Kaya pala lalong uminit. Nandito siya. Hindi ba dapat dumiretso kayo sa loob ng bahay ko para ibalita sa akin kung anong nangyayari sa pinapatrabaho ko sa inyo? Bakit nandito kayo sa labas? Dahil alam na namin ang totoo. Alam na namin kung sino ka. Na ikaw talaga ang tunay na kalaban at hindi ang manananggal na yon. Hindi ko akalain na magkakaproblema tayo ron. Hindi ba, pera lang naman ang mahalaga sa'yo. Kaya nga ikaw ang kinuha ko para hanapin ang pinapahanap ko sa'yo. Paano mo nalaman? Dahil minanmanan kita ng ilang araw. Akala ko nga mahuhuli mo ko nung nag-iinom ka sa labas ng bahay niyo eh. Sabi ko na nga ba, tama ang pakiramdam ko na may nakita ako nung gabing yun. Kung hindi lang ako inawat ni Buboy, dapat natarakan na kita ng bolo. Ayokong makipaglaban sa isang tao na katulad mo. Dahil wala rin naman ako mapapala. Ang kailangan ko lang, si Sabel at ang sanggol. Bakit? Para patayin sila pareho? Mahal ko si Sabel, hindi ko siya magagawang saktan. Pero ang bunga ng pagmamahalan nyo, yun ang kaya mong saktan? Ganun ba? Dahil hindi ako pwedeng magkaroon ng anak na lalaki. Dahil makikihati siya sa lakas ng puno ko. Kapag nangyari yun, ako ang manghihina at sa kanya mapupunta ang lakas ng puno na dapat ay sa akin lang. Kaya hindi pwedeng mangyari yun. Kaya kailangan ko siyang patayin sa lalong madaling panahon. Tapos ano, gagawa ulit kayo ng anak ng manananggal na yon, tapos kapag lalaki ulit, papatayin mo lang ulit, ganun ba? Hanip ka rin naman palang aswang ka eh. Labas ka na ron. Alam kong gusto mo ng pera kaya ikaw ang kinuha ko. Kung nagagawa ko lang na makalapit kay Isabel, di sana hindi ko na kinailangan ng tulong mo. Di sana ako na lang ang naghahanap sa kanya. Pero hindi, dahil may supling na kami, nararamdaman niya agad ang presensya ko kahit ilang metro na lang ang layo ko sa kanya. Kaya nagagawa niyang makatakbo pa at makalayo. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko siya mahanap-hanap. Ayoko ring mas lumayo pa siya sa akin, kaya kinailangan ko na ng tulong ng ibang tao na maghahanap sa kanya. Kaya ngayon, sabihin mo na lang sa akin kung saan mo nakita si Sabel at ang sanggol, at ako na ang pupunta sa kanila. Kapalit noon, bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Yun lang, ako na ang kikilos. Walang kahirap-hirap. Ganun lang kadali. Kahit magkano? Huy, ate! Akala ko ba? Kahit magkano. Ate, wag naman. Wag mo namang sabihin sa kanya kung nasan yung manananggal. Sabihin mo na, Jackie. Wala kang makukuhang pera kung itatago mo sila sa akin. Wala kang mapapala kung ililigtas mo sila. Please, ate, wag! Nasa langit. Manananggal ang hinahanap mo, di ba? Nasa langit siya syempre. Nandun, lumilipad. At ikaw, sa impyerno ka. Dahil sa impyerno kita dadalhin. Mali ang kinalaban nyo. Mali ang kinampihan nyo. Ang mga katulad mong aswang ang dapat na mawala sa mundo. Nandito kami ng ate ko para tapusin ka. Talaga ba? Sige, tingnan natin kung anong magagawa niya. Ha? Nagpapalit na siya ng anyo. Mas malaki pala siya sa inakala natin. Laki ng katawan niya. Kasama rin ba yung kuko niya sa pwedeng kunin? Maitim din sa kamahaba, pati yung pangil. Mamaya na natin isipin yan, ate.
Anong gagawin natin ngayon? Teka, iinom muna ako at bubugahan ng alak tong bolo ko. Maghanda ka, Buboy. At sumugod na nga kaming dalawa ng kapatid ko. Ginamit ko ang dulas ng damo sa paanan ko para dumaus-us sa ilalim ng aswang na hamong. Dahil malaki ang katawan niya, kaya mabigat ang kilos niya. Isa yun sa mga lamang ko sa kanya. Nang nasa likuran ko na ang aswang, hinanda ko na ang sarili ko para tagain ang likod niya. Pero sa pagtaga ko, nanlaki ang mata ko nang hindi bumaon ang talim ng bolo ko sa kanyang balat. Walang kahit na anong sugat o marka roon. Nadakma niya ang aking liig at sinimulang sakalin ako. Sabihin mo sa akin kung nasan si Isabel. Bitawan mo ako, hindi ko sasabihin. Aray! Nagmamatigas ka pa ha? Pwes, hihigpitan ko pa lalo ang pagkakasakal sa leeg mo. Unting piga na lang, mababalian ka na ng buto sa leeg na pwede mong ikamatay. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na kung nasan si Isabel at ang sanggol. Kailangan kong makain ng sanggol para sa dagdag na buhay ko. Hindi ko sasabihin. Ayos! Sa wakas, nasindihan ko rin ng insenso. Tutulungan na kita, ate! Ako naman ang lalaban sa aswang na yan. Hetong latigo ko, tikman mo to! Napakalakas ng tunog at hampas ng latigo na nagmula sa kapatid ko. Ngunit hindi pa rin tinablan ng aswang. Ang hindi niya napansin ay tumalab na ang epekto ng insenso na itinirik namin sa may puno. Para siyang nauubusan o nawawalan ng lakas. At dahil doon, nabitawan niya ako. Buboy, ayos na. Lumakas na ulit ako. Kailangan na natin kumilos, ate. Iisa lang yung insenso. Kailangan nating sulitin yun habang hindi pa nauubos. Susugod ako habang mahina pa siya. Sabay na tayong sumugod, ate. Nanghihina ang katawan ko. Anong ginawa niyo sa akin? Anong ginawa niyo sa akin? Mamamatay ka na ngayon kaya wag ka nang lumaban pa. Tanggapin mo ang bawat taga ng bolo ko! Pati ang hagupit ng latigo ko! Sabay kaming umatake ng kapatid ko tulad ng ginagawa namin sa ibang aswang o ibang misyon. Pero laking gulat namin nang hindi tinablan ng kahit na anong atake namin ang aswang na ito. Buisit! Kukonti na lang yung insenso. Anong gagawin ko? Hindi ako makapag-isip ng maayos. Bakit hindi siya tinatablan ng kahit na anong armas? Teka, ate! Makinig ka! Ano yun? Yung puno! Ha? Yung puno ang tagain mo. Kung doon nanggagaling ang lakas at kahinaan niya, yun ang pultirehin mo ngayon na! Tama! Gamit ang lahat ng lakas ko, tinaga ko ng tinaga ang puno ng kalumpang. Sa bawat pagtaga ko ay para ko na ring tinataga ang aswang. Nang hihina na siya ng lubusan at bumagsak na siya sa lupa, namimilipit na sa sakit. Kung itong punong to ang linya ng buhay mo, ibig sabihin, kailangang mamatay ng punong to para mamatay ka rin. Hindi maaari. Tigilan niyo na ang puno ko. Jackie! Buboy! Kunin niyo to! Boss Robin, bumalik ka! Kunin niyo tong galon ng gasolina. Ibuhos niyo sa puno ng kalumpang. Yan ang magiging kamatayan niya. Buboy, ibuhos mo na sa paligid ng puno habang tinataga ko pa rin tong puno para hindi siya makabangon pa. Sige, ate! Wag! Tigilan niyo na ang puno ko! Ngayon na, Buboy! Sindihan mo na! Oo, ate! At sinindihan na ni Buboy ang puno. Dahil sa gasolina, agad itong naubos ng apoy. At ganun din ang sinapit ng aswang na hamong. Ligtas na sila. At ligtas na rin tayo, ate. Dahil dyan, tagay muna tayo. Ubusin mo na yung alak mo ha? Dahil tiba-tiba ka sa bulto ng hamong na yan. Ibenta mo sa akin lahat yan ha? Matagal-tagal din yata akong di nangatay ng aswang Boss Robin. Hindi ba't mas maluwag sa dibdib mo, ate? Kumita ka na, nakatulong ka pa. Oo nga eh. Ay, Buboy, ikaw talaga ang konsensya ko. Hay nako, bagay na bagay talaga ang tandem niyong magkapatid. Isang nag-iisip at isang hindi. Isang mabait at isang hindi. Isang maingat, isang padalos-dalos. At higit sa lahat, isang hindi magiinom at isang lasengga. Ang sakit naman ng sinabi mo, Boss Robin. O siya,
Tagay na muna tayo bago ko simulang katayin niyang aswang na yan. Woo! Tagay! Kampay! Simula ng araw na yon, mas naging malapit kami ni Buboy sa isa't isa. Kung dati magkaiba ang goal namin sa trabahong pinili namin, ngayon magkapareho na. Dati nangangatay ako ng aswang para magkapera. Pero ngayon, nagtatrabaho ako para makatulong. Narealize ko rin na hindi lang pala mga tao ang dapat naming tulungan. Dahil may mga aswang din pala na kailangan ng tulong namin. Dahil hindi pala lahat ng aswang masama. Hukom, Your Honors, hanggang ngayon ay nangangatay pa rin naman ako ng aswang. Pero yung masasama na lang na gumagawa ng kalupitan sa mga tao man o sa kapwa nilang aswang din. Hanggang dito na lang po, Hukom, at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento.